nagkaroon po ng kontrobersya no, tungkol sa ranks and promotions ng ilang miyembro po ng military reserve, specifically dito po yan sa Philippine Air Force. At makakasama nga po natin ngayon para maipaliwanag ito si Colonel Maria Cristina Basco, ang spokesperson po ng Philippine Air Force. Good morning po, Colonel. Good morning po, ma'am. Good morning po, DJ Chacha, Ma'am Maricel, saka po sa tagapakinig po natin. Good Magandang umaga po. morning. Colonel, siguro una muna, paano po ba, dun tayo sa basic, paano po ba nagiging reservist ang isang civilian? Paano siya nagiging reservist ng Philippine Air Force? Yes, ma'am. Bali po, dalawang ways po yan bago maging reservist. Una po is kapag graduate po sila ng ROTC. So kapag graduate po tayo ng ROTC, nagkakaroon po tayo ng automatic serial number and you're a member of the standby reserve ang tinatawag. So kung halimbawa po, naisipan nyo after you're already working, gusto nyo mag-reservice, mag-a-apply po kayo sa isang military facility and then i-activate po nila yung parang rango ninyo as an ROTC. Pero yung pangalawa po, if you are a pure civilian, pwede po kayo mag-apply sa nearest military reserve unit and then you would be undergoing yung tinatawag nating basic citizen military training. Tapos po, I think that's about 2 months, 3 months, every Saturday po or every weekend. Tapos po, tsaka po kayo magkakaroon po ng serial number at reserve force. Okay. Kapag reservist na po sila, paano po yun? Saan po sila nagagamit ng Philippine Air Force, halimbawa? Yes, ma'am. Ang mga reservists po natin, they are called our force multipliers. Lalo na po sa panahon po ng humanitarian assistance and disaster response. Ito, kagaya nga po ng mga bagyo po natin, yung mga kalamidad na na-experience po natin. No? Sa weekend din po, meron din po silang weekend training ng mga search and rescue, even yung air-to-ground operations training. Tapos po, isang example po ng kanilang integral na tulong po sa atin noong panahon ng COVID. No? Talaga pong na-mobilize din po natin ang ating mga reservist na doktor, mga members po ng medical profession. So, contributions po ng reserve force sa atin. Oo. Mamaya po natin pag-usapan kung paano po nagiging commissioned officer ang isang reservist na. Yun po bang pinagdadaanan na trainings ng mga reservists natin? May special treatment po ba doon para sa mga elected officials? Wala, ma'am. Actually, nag-undergo din po sila kagaya po nung iba po na yung ngayon every Saturdays and Sundays weekends po. No? Kasi ang mga reservists po natin, meron po silang day jobs, di ba? Yung Monday to Friday po ay yung normal jobs nila, kung ano man po yung profession nila, they practice. Weekends lang po yung training nila. So, ayun po, they undergo this, yung specific training, yung mga takbo, yung mga firing, ganun din po. Oo. So kung ano pinagdadaanan po ng isang civilian na hindi elected official, yun din po dinadaanan ng mga government or elected official natin na gustong maging reservist. Yes, ma'am. And confirmed po yun. Base po yun sa lahat ng mga kasali na sa inyo. Yes, ma'am. Yung mga ROTC graduates, ma'am, they don't undergo that po. Okay. Graduates, kumbaga, in effect, ma-serve na nila yung kanilang training while they were undergoing ROTC nung college sila. Oo. So, ngayon, serial number, ayun na po yun. Oo. Member na po sila pagkagan po. So, Opo. Colonel, pag reservist ka na, paano ka naman nagiging officer? Pag nagiging officer po ang reservist, ito po ay usually yung kapag meron po silang, they are elected in a public office usually, no? So kumbaga halimbawa po, may mga kategorya po yan like meron po kasi tayong mga vice mayor na reservist, meron tayong mga other officials, may karampatan po siyang kumbagang rank na kalakip po nung kanyang current na hino-hold na position. Ayun po, ma'am. Then that process pa po yun. Kumbaga, hindi po automatic. It will be processed bago po siya makomission.
Oo. Nito pong mga nakaraang araw, tungkol po dito sa military awards, decorations, and badges po na pwedeng isuot ng mga miyembro ng AFP Reserve Force, ang sinasabi po kamakailan ng Philippine Air Force, magsasagawa daw po kayo ng extensive review ng policies po sa awards, badges, records, at proper wearing ng uniforms. Bakit po nagkaroon bigla ng extensive review? Saan po galing ito? Yes, ma'am. Ano po yan? Tama po kayo, no? Yung nga po, meron nga po tayong recent, parang yung public, um, clamor, no? Na dito nga po sa ating isang reservist na it also triggered us to really look into our policies and pagdating po dun sa uniform. Kasi, syempre po, kailangan din po, when we wear the uniform and use the awards given to us, lahat po kasi ito is covered by general orders. Even nga po yung the wearing ng uniform din po ng mga reservists. No? And kami rin po, may mga authorized uniform, may authorized awards. So, ayun po yung aming ginagawa sa ngayon. Gaano po katagal yung extensive review na yan at ano po mababago? Hindi po natin masasabi ngayon, ma'am, how long it will take. But definitely, ito po ongoing. Kasi nga po, syempre, this is undergoing a process that is determined by our current policies and regulations. So, we really have to look into the, kumbaga, yung updatedness nitong ating mga policies para to ensure na maisagawa natin ito, maipataw natin ito ng fairly, transparently, para hindi lang po sa mga reservists natin, kundi sa buong, even the active armed forces. Kasama po ba sa review na ito yung pong possible din po i-review yung promotion po ninyo at appointment process sa mga senior ranking officials? Yes, ma'am, lahat po. Oo, I'm sorry? sorry po, lalo po kung civilian personalities po yung involved? Kasama na po yun, ma'am, sa mga i-review. Particularly po, this is with regards to yung mga reservists nga rin po natin. Oo. Yes, ma'am. And ma'am, ano pong assurance ng Philippine Air Force sa publiko and especially doon sa mga active duty na personnel po natin sa Philippine Air Force and even the reservists na talagang pinaghihirapan, pinagsasakripisyuhan po yung mga medalya and decorations na nakasabit po sa kanila para maprotektahan po natin yung integrity po ng Philippine Air Force? Yes, ma'am. Ayun nga po, you can rest assured po na ginagawa po natin. Actually, simula nga po itong yung request po, no, yung public clamor na ito po yung tignan po natin. Ito po yung nagsagawa na po tayo agad ng investigation. And talaga pong actually nakatutok po, no, yung ating mga ating mga necessary offices so that the system will be improve, the policies will be studied, and we will retain the integrity of the accordance of the awards and decorations para po hindi lang po yun para sa mga reservists kundi sa atin po lahat dito na miyembro ng Armed Forces. Okay. Colonel, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Colonel, puntahan ko lamang po yung pagbibigay ng awards dito po sa mga reservist. Ano-ano po ba yung pwedeng maging dahilan para bigyan ng recognition o medalya yung isa pong reserved officer? Yes, ma'am. Meron po yung it's recognizing kung ano po yung mga nagawa nila in times of humanitarian assistance and disaster response operations. Kapag sila po yung naka-active duty training, malaking bagay din po kasi yung kanilang mga nagawa. No? So, ito yung pagkikilala po dun sa mga efforts nila. Kasama rin po ng ating mga active officers. Kasi po yun nga po, yung mobilization nila usually is sa HADR, hindi po sila sa mga actual military operations yung mga talagang bakbakan. No? Although, there are some instances that some of our reservists really ask to be joining yung actual firefight, like kagaya po sa Marawi, meron po tayong reservists na hindi po sila kontento maging doon lang po sa medic. Gusto po nilang sumama doon sa active duty. So, ayun po yung we recognize those
effort kasi nga volunteers po sila, ma'am eh. Opo. Silang sahod na nakukuha sa pagiging reservist nila. So, yun po yung bagay na lang po na ibinibigay rin natin to recognize yung kanilang partisipasyon at dedikasyon sa serbisyo bilang reservist po. So yung sinasabi po ninyo ma'am, for example na humanitarian assistance, ibig sabihin kapag ka actively participating yung isang reserved officer sa mga humanitarian assistance, automatic po yun? Meron ng medalya? O binibilang ba natin gaano ka ba dapat kadami nag-volunteer para magkaroon ka ng medal? Ganun po ba yun? It will actually depend po, no, ma'am, sa meron po kasi tayong recommending authority. Ang mga reservists po natin, may kanya-kanya po yan. Meron po tayong reservists ng Army, ng Air Force, ng Navy. So, kumbaga, within their own unit, their unit commanders, ito po ay nire-recommend. Tapos pinapadala po natin ito sa awards and decorations board para po ito kung aaprubahan po nila. Bago po ito, pag na-approve na po at ito ipapublish, then that's the time na pwede po nila magamit, mai-accord sa kanila yung award. So ibig pong sabihin, 4 na steps. Kailangan meron munang recommendation from unit commander, tapos dadating dun sa board, ipapublish. Pag walang kumontra, pwede nang ibigay ang award. Yes, ma'am. Yes, Oo. ma'am. Opo. Okay, sige po. Pero balikan ko lamang po yung nabanggit ninyo kanina na yung bawat government official, depende sa rangko, may kaukulan din na ranking as reserved officer. Paano po yung mga hindi naman government official? Paano po dinidesisyonan kung pwede na siyang maging officer? Ano po yun, ma'am? Meron po yung process na recommendation din coming from their respective, tinatawag po natin sa kanila, reserve commanders dun sa unit nila. In our case po, sa Air Force po, no, we call it the RSED, the Air Force Reserve Command. So, ito po, pagka na they see, they estimate na very active tong isang reservist natin. And yung reservist po din kasi is meron po din siyang, kumbaga yung kakayanan niya. Kasi syempre hindi po pwede natin makumpel yung mga reservist na, lagi kayo dito mag-report ha. Kasi di ba, kagaya nga ng sabi ko, meron po silang day job and then weekends usually po sila nagre-report for the training. So yung iba po naman na they can adjust their time, they can actively commit, they make known their yung kagustuhan po nila. And also, with the assessment of their RSED commanders, they also recommend that for para po maging officer if they desire to retain their active duty status. Okay, so depende sa attendance, kumbaga. Kasama na rin yung performance. Volunteerism po. Yung talagang kumbaga porsigido siyang i-devote ko yung time ko dito. Pagiging Ma'am, lilinawin ko lamang po yung kaso ni Congressman Mikey Romero kasi magkakaiba po yung nababasa kong article kahapon. May nakalagay relieved, may nakalagay resigned, meron retired. So ano po talaga yung nangyari? Relieved po ba? Retired? Resigned? So ito ma'am, si Brigadier General Romero po ay nirelieve po natin ng Philippine Air Force from his position as wing commander nitong Tactical Operations Wing Reserve Northern Zone. Yung concerning his status in the AFP Reserve, ito po ay subject pa rin po dun sa appropriate administrative process and approval po ng ating proper authority. Kasi ayun nga po, magkaiba po kasi ang resign sa retired, ma'am. Ang retirement and resignation, these are distinct modes of disposition. Para po kasi sa reservist, ma'am, a reservist may retire pagka siya po ay umabot na po ng 65 years old. Under existing regulations po yan, no? Pero po, ma'am, ang resignation po, this is a separate process. Ito nga po, depende po sa applicable grounds na po nung sitwasyon. Oo. So, ito po yung po natin, ma'am, yung appropriate terminology po natin. Ito nga po is
this would depend pa rin dun sa disposition na i-approve ng proper authority. Okay. So, teka lang mama, para lang po klaro, si Romero po ba ay voluntarily umalis o nirelieve po ng kusa ng PAF, ng Air Force? Ayun po, ma'am. Siya po ay nirelieve na po nung Relieve. nirelieve, and then he subsequently filed also his relinquishment of his position. Okay. At ang naging basehan po nito, ang naging grounds po para i-relieve siya ay? He's under, itong kaso po is under investigation, no, under inquiry. Kami po sa active duty, kung halimbawa po, kagaya ko, halimbawa, ako'y current public affairs officer, kung ako po'y iniimbestigahan, automatic po, ako po ay i-release sa aking duty I see. para protect po yung integrity ng investigation. Ayun po yung sample lang naman. Ganon din, ma'am. Ganon din po. Okay. Yes, last na lang po, Colonel, bago po namin kayo bitawan. May nag-comment lang po dito and we would like to get your reaction on this. Sabi niya dito, di na po namin papangalanan pero reservist nyo daw po ito. Sa current system, parang may bias o special consideration ng IRR o AFP circular para sa mga nationally elected officials. Walang problema kung talagang competent and qualified. Pero paano kung hindi? Ang ending, baka magkaroon tayo ng mas maraming lieutenant colonels or even higher ranking reservist dahil lang sa military schooling kahit baka questionable ang competence at experience. Baka daw dumami po ang air kaysa sa force. Ano po ang reaksyon nyo doon? Ay ma'am, isa rin po yan sa matter po na ating dinidiscuss and re-review and ini-investigate. So kasama po yan ma'am. So while it is ongoing, we will all verify this po. And ayun nga po yung yung goal po natin, yung way forward natin is really to have an extensive look into the policies po natin. So, ayun po yung ating way forward na. Pero do you agree dito po sa sinasabi niya na parang may bias po and special consideration for elected officials? Hindi po ma'am. Kasi po lahat po yan, no, meron po tayong, dito po sa military, we are following a process. And yung mga biases na yan is supposed to be not, hindi po natin yan ino-observe kasi nga po lahat po may katapat po supposedly na papel. Sige po, Colonel. Mag-aantabay kami dun sa magiging revisions dito po sa mga policies ninyo dyan sa Philippine Air Force. Maraming salamat po and happy holiday. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at